Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin, sa mga kapatid ko po sa Faithful Witness Community Baptist Church. At tayo po muli ay narito sa ating Life in the Word Bible Study. At ngayon po ay araw po ng Sabado, March 23. Okay? Ang paksa po na pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay may kinalaman po sa tinatawag nating priorities o yung mga prioridad natin sa buhay. Ano nga po ba ang sinasabi ng Bible patungkol po sa usapin ng tinatawag nating prioridad? Alam niyo, marami tayong bagay na ginagawa bawat araw. At kung ating titingnan sa buong maghapon, napakaraming kumukuha ng ating mga atensyon. Nandyan yung ating mga responsibilidad sa ating mga trabaho, mga gawain natin sa ating mga tahanan. At kung kayo naman po ay lalo na sa mga young people natin, mga estudyante, ay marami din kayong mga activities. At sa atin po naman, sa gawain natin sa church, ay meron din po tayong mga gawaing pangsimbahan. So kung titignan po niyo sa buong isang araw, sa buong isang linggo, ay makikita natin na we are very busy. Ang isa lang malaking tanong ay sa dami ng mga activities na ito, paano natin nakikita ang tamang prioridad? Ano ba ang dapat uunahin? Ano ba ang dapat bibigyan ng pinakamalalim na halaga at pansin sa lahat ng ating mga ginagawa? Sa pag-aaral po natin ito, nais ko pong ipakita sa inyo para mabalanse natin at yung ating paraan ng mga pagkilos o pagkakaroon natin ng activity ay malinaw na nakikita natin ano muna yung ating top priority. Okay? So mga ilang mga bagay po ang gusto kong ibahagi po sa inyo dito mula sa salita ng ating Panginoon. Na unang-una, ano ba ang sinasabi ng Biblia na dapat nating maintindihan when we talk about prioridad or yung mga priorities natin? Unang-una na dapat nating maintindihan, tayo po bilang mga mananampalatayano ay ang ating pangunahing prioridad ay ibigin ang ating Panginoon, ibigin ang ating Diyos ng higit sa lahat ng ating buong pagkatao. Yan po ay mababasa po ninyo sa aklat po ng Marcos 12:30. Na ito po ang sabi ng Bible, ang sabi po dito, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Napakahalaga po, ito ay ang unang-unang prioridad natin. Kapagkat dito po nakasalalay ang talagang buong pagkatao natin, ano? Nang sabi diyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Yan ang una sa lahat. Paano ba natin iniibig ang Panginoon? Paano natin ini-express ang pag-ibig natin sa Panginoon? Sabi po diyan, ng buong puso mo. Ibig sabihin, with sincerity. Ng buong kaluluwa mo, your whole being. Okay? At ang buong pag-iisip mo. Eh, alam niyo sabi ko nga, kapag mahal mo ang anumang bagay, sino mang tao, iniibig mo. Yan ay nagpapakita ng pag-ibig mo. Lalo pa kaya pag iniibig natin ang Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoon po ay laman ng ating isipan. Laman ng isipan natin ang kanyang mga salita. At higit sa lahat, ay ibigin natin ang Panginoon ng buong lakas. Di ba? Kaya tayo mayroong lakas na ginagamit. Kaya tayo mayroong pisikal na lakas. Dapat po ay ginagamit po natin iyan. Saan? Sa pagmamahal sa ating Panginoon. So, unang-una, ay dapat nating maunawaan na ang unang-unang prioridad natin ay ang ating Panginoon. Pangalawa po dito mga kapatid na nais kong makita ninyo ay ito. Kasi marami pong mga tao na sa kanila pong pamumuhay at siguro may mga mananampalataya din na minsan pag mahina ang pananampalataya at hindi lumalago dito nagkakaroon ng problema. Ano po ba 'yon? Imbes na unahin ang Panginoon,
ay nagtitipon sila ng kayamanan. Okay, naka-focus naman doon sa wealth. Okay? Ang sabi nga po sa Matthew chapter 6:19-21, sabi dito, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at mga kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman doroon ang inyong puso. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan dito? Alam niyo sinasabi ng Bible na may mga pagkakataon na ang tao in general ay iniisip niyang mag-impok ng kayamanan dito. At yung kanyang pag-iimpok na yan, kung mapapansin po ninyo, sa kanyang pag-iimpok ay sinasabi naman ng Bible na yung, yung ginagawa mong pag-iipon ng kayamanan dito, iyan ay maaring nakawin, iyan ay maaring masira. Okay? Pero ang encouragement ng Bible, at ang kumandang Bible sa atin, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira, hindi kinakalawang. Ano po ba ibig sabihin nun? Ano? Kung mapapansin po ninyo, napakahalaga na tinutuunan natin ang mga bagay na makalangit, lalong-lalo na tinutuunan natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga po natin, wala nang pinakang tamang yaman kundi ang ating Panginoon. Siya talaga ang totoong kayamanan ng mga Kristiyano. Ha? Kaya nga, kung siya ang ating kayamanan, ang ating Panginoon, nandoon din ang ating puso. Kaya lang, minsan may mga Kristiyano talagang nakapokus dun sa mga material na bagay, kaya hindi nila napapansin ang pagmamahal nila sa Panginoon ay nalalayo o nanlalamig sapagkat nakatuon sila sa kayamanan. Kaya totoo yung sabi ng Bible dito. Ha? Kung nagpo-focus ka sa mga material na bagay, dumudoon ang iyong puso. Pero isipin ninyo, pagka kayo po ay nag-focus, tumuon kayo sa Panginoon, doroon din ang puso ninyo saan? Sa Panginoon. So yan po yung pangalawa, kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. Ang sumunod po dito mga kapatid ay dapat hanapin natin ang kaharian ng Diyos. At bahala na po ang Diyos, siya na po ang hahawak sa lahat ng issues o needs ng ating buhay. Ito po yung mababasa natin sa Lucas 12:29 talatang 31 na ang sabi po ng Bible ay ganito, at huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin. O huwag man kayo'y mapag-alinlangan sa pag-iisip sapagkat ang lahat ng mga bagay nito na siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan, datapwat talastas ng inyong ama na inyong kinakailangan ng mga bagay na ito. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Alam niyo, may mga pagkakataon naman at makikita natin na ang mga tao ay inuuna ang mga pangailangan nila. Inuunang hanapin ang mga gusto nila, di ba? At hindi nakapagtataka, maraming mga tao na wala na silang pakialam sa Diyos, basta they wanted na maka-accumulate ng mga kayamanan. What they want is the thing that they wanted to happen, di ba? Pero isang bagay na dapat nating maintindihan as a believer, alam ng Diyos ang kailangan mo, di ba? Alam ng Diyos kung kailangan mo ang mga bagay na ito. At magandang pamantayan po yan sapagkat kung makukuha nating ipagkatiwala sa Diyos yung ating mga pangangailangan sapagkat alam naman niya, mababawasan po tayo ng alalahanin. At ang obligasyon na nga lang natin ay hindi alalahanin kung anong kailangan natin. Ang obligasyon natin, ang uunahin natin, hanapin natin ang kanyang kaharian. We need to put God first. We need to seek Him. Kailangan na unahin natin siya. At bahala naman siya. He will handle, He will take care of the needs. Okay?
na kailangan po natin sa ating buhay. Kasi minsan nakakalimutan, kaya sabi ko nga nung nakaraang prayer meeting, maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi pa rin na ia-apply itong ganitong pamantayang itinuturo sa atin ng Bible. So mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pag-una ninyo sa Panginoon ay isang paraan o solusyon, na iniiwas niyo ang sarili niyo sa napakaraming alalahanin sa buhay. Yan ay napakahalagang bahagi ng pagsasaalang-alang ng tamang prayoridad. Ngayon alam niyo sa huling bahagi nitong pag-aaral na ginagawa natin, nais ko pong magbigay ng ilang mahalagang puntos, 5 punto na paano ba natin maiaayos yung prayoridad at mailalagay natin na talagang yung Panginoon hindi natin maiiwan. Ibig sabihin, God will always be at the top priority. Okay, ito yung mga guidelines na gusto ko po yung i-consider according to the Bible. Okay, mabilis lang po ito, no? Unang-una, bilang mga mananampalataya, araw-araw ay gumugol tayo ng oras sa Diyos sa panalangin. Let's begin our day with prayer, talking to our God. Ang sabi po ng Bible, sa mga awit 5:3, ang sabi po dito, O Panginoon, sa kinaumagahay didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Napakasarap po na simulan po natin ang bawat araw natin na tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. Because yung umaga is the day ito yung it is the time we start the day. When you start the day, you start it with God. At maganda rin na bago tayo pumikit ang mata sa pagpapahinga at sa pagtulog, ay tayo din po nakapanalangin sa Panginoon, nakapagpasalamat sa buong maghapon. So you start the day, your day is filled with talking and praying to God. So, ayan, nagsisafeguard po yan that God would be our priority. Pangalawa po dito mga kapatid, sa bawat araw ay matutunan din po nating magninay-nilay ng mga salita ng Diyos o ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi niya sa aklat ni Josue 1:8, sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, inyong pagiginhawahin ang inyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Nagubilin po ito ng Panginoon kay Josue na ang kanyang kasulatan, ang banal na aklat na ito ay huwag mahiwalay sa kanya. Ano yung nakikita ninyo dito? Dapat niya itong basahin, dapat niya itong pagnilay-nilayan, at dapat niyang i-apply ito sa buhay. Ganon din po tayo sa panahon natin ngayon. Bawat araw meron tayong salita ng Diyos na binabasa. Bawat araw meron tayong pinagninilay-nilayan. At higit sa lahat, bawat araw ay meron tayong naipapamuhay na salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, yan ay nagpapakita na prioridad mo ang Panginoon sapagkat ginagabayan ka ng kanyang salita. Pangatlo po, mga kapatid, para mailagay natin na ang Diyos ang prioridad natin, ay kinakailangan pong panatilihin natin ang pakikisalamuha sa mga kapatid sa pananampalataya tulad ng pagdalo ng mga gawain. Ano po ba ang sabi sa aklat po ng Hebreo 10:25? Sabi dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Alam po ninyo kung bakit palagi namin kayong ini-encourage na mag-attend ng church, lalo na po sa mga members ng ating iglesia. Ito po ay isang hakbang ng binibigyan mong kahalagahan ang Panginoon. Inuuna mo siya sapagkat ang iglesia ay minahal ng Panginoon. Ang lahat ng mga kapatid sa iglesia ay minahal ng Panginoon, di ba?
Kaya yung pagtitipon ay utos po yan. So when we put priority in serving the Lord, worshiping the Lord, and fellowshipping with other believers in the church, you put a priority sa ating Panginoon. So ito yung napakahalagang paalaala. Ngayon din po, alam ba ninyo na kinakailangan din na mamuhay po tayo at matupad po natin ang kalooban at pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin yan? Sabi po dito sa aklat po ng Pilipos, mga kapatid, hindi ko pa inabot datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa mga believers po, dapat nating maintindihan na tayo po ay mayroong pagkatawag, mayroon po tayong calling, di ba? Habang nabubuhay po tayo, alam ba natin na mayroong gustong ipagawa ang Diyos sa atin? That God has a purpose. Kasi kung tayo, nalaman natin yung purpose natin sa buhay, nalaman natin yung plano ng Diyos at ginagawa natin yon, ibig lang sabihin, God is our priority because we are following His plan and purpose for our life. Pero alam niyo, nakakalungkot, maraming Kristiyano. Hanggang ngayon, parang hindi nila alam ang direksyon ng buhay. Okay? Ang pagsunod mo sa kalooban, pagkatawag ng Diyos sa iyo, ay nagbibigay ng magandang indikasyon o isang tamang indikasyon o malinaw na indikasyon na ikaw ay nagbiging prioridad mo ang Panginoon. At mga kapatid, panghuli ho na gusto kong ibahagi sa inyo ay ito. Sa lahat po ng ating ginagawa, okay, ay siguraduhin po natin na binibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. In everything that we do, we need to give glory to our God. Based on unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 31, sabi dito, kaya't kung kayo ay magsisikain man, o magsisino man, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Malalaman mong inuuna mo ang Panginoon that He is your priority, na gusto mo sa lahat ng ginagawa mo, God is glorified. Diba? Gusto mo siya yung parangalan mo. Sabi naman ng Bible, whether you eat or drink, o ano man ang inyong ginagawa, make sure that God is glorified. So, ibig sabihin, kapag ganun ka, ang pangunahin sa buhay mo hindi yung mga tao. Minsan, alam niyo, sa totoo lang, isa sa nagpapahamak sa maraming Kristiyano ay ginagawa nila yung kaluguran ng mga tao. Hindi po. Dapat ang binibigyan natin ng kaluguran ay ang Diyos, di ba? At bahala na po ang Panginoon bumago ng minsan may mga taong hindi tayo gusto, pero pag inuna natin ang Panginoon, siyang binigyan natin ng kaluguran, maaring ang Panginoon kumilos sa puso nila, magugustuhan din tayo. Pero wag nating gagawin yung pinipilit nating yung ma-please ang mga tao, tapos kahit ang Panginoon nagagalit sa atin kasi hindi naman natin sa inuuna. Ang inuuna natin ang mga tao, magkakasala po tayo sa Panginoon. God should be our top priority. At sa pagtatapos po, mga kapatid, hindi ko po alam I hope sa araw na ito ay masimulan po ninyong unahin ng Panginoon, at hindi lang sa araw na ito, sa mga susunod na araw. Alam po ninyo, napakahalaga na una sa lahat ang Panginoon. At sa ating pong mga nanonood ng bidyong ito na hindi po namin kayo kasama sa church, ay kayo din po ay aming inaanyayahan sa ganitong uri ng buhay. Higit sa lahat ay nais namin sabihin sa inyo na napakahalagang simulan po ninyo ang buhay ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad ka po ng team na nasa likod ko, nakalagay dito sa likod ko, Christ is our hope in every season of life. Naniniwala po kami sa banal na kasulatan na lahat ng ating ginagawa, lahat ng mangyayari sa ating buhay ay nagsisimula po sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Without our Lord Jesus Christ, everything will turn to nothing. Kaya we invite you, we encourage you to believe on the Lord Jesus Christ, because more than 2,000 years ago, He died for you, He died for me.
At ang kinakailangan lang po natin, tayo ho ay sumampalataya, magsisi ng ating kasalanan at buksan ang ating puso at tanggapin po ang ating Panginoong Hesus. Sa mga kapatid po natin sa iglesia, magpatuloy po tayo na paglingkuran ng Diyos, unahin siya sa lahat ng ating ginagawa at bigyan po siya ng parangal. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid at purihin po ang ating Panginoon.